Magandang tanghali, natapos na kagabi ang canvassing of votes para sa plebisito ng Bangsa Moro Organic Law sa Cotabato City. Naiproklamang nagwagi ang yes vote na nakakuha ng mahigit 36,000 boto. Narito ang ulat ni Nel Maribuhong. We will proclaim the winner is yes, garnering 36,682. Agad na nagbunyi ang mga taong nag-aabang sa labas ng Sharif Kabunsuan Cultural Complex kung saan ginanap ang city canvassing ng madinigang proklamasyon ng nanalo sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law sa Cotabato City. Maging ang ilan sa mga nagtatrabaho sa canvassing area ay hindi maiwasang maging emosyonal ng madinigang resulta ng boto kagabi. Batay sa final result ng canvass ng City Plebiscite Board of Canvassers, nakakuha ang yes vote ng 36,682 at no na may 24,994. Halos wala ring tulog ang mga personnel at mga opisyal sa pagharap sa canvassing ng boto mula nang matapos ang plebisito noong hapon ng Lunes o January 21. Nagkaroon ng delay kasi yung mga teachers hindi agad na-receive dahil underman talaga yung office namin. Umaasa naman ang mga residenteng sasakupin ng itatatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na hindi sila mabibigo sa ipinangakong pagbabago. Lahat naman po tayo naghahangad ng magandang gobyerno at sana maibigay ito ng BARM. Marami pong opportunities na ibibigay sa lahat ng masasakop nito. So we are hoping na kung anong ipinangako is yun ang makukuha. Makasaysayan ang yes vote na ito ng Cotabato City dahil noong 1989 at 2001 sa dalawang beses na plebisito ay nireject nito ang pagsama sa Autonomous Region. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Cotabato City. Itutuloy ng Commission on Elections ngayong araw ang pagbibilang ng boto kaugnay ng isinagawang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law matapos na maipagpaliban ito kahapon. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Mamayang alauna ng hapon ipagpapatuloy na ng National Board of Canvassers ang pagbibilang o pag-convene ng mga na-canvass na boto sa isinagawang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law noong Lunes sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sulu at Cotabato City. Kabilang sa National Board of Canvassers sina COMELEC Chairman Sherif Abbas at ang mga commissioner na sina Al Pareño, Louis Tito Guia at Marlon Casquejo. Ipinagpaliban kaagad kahapon ng COMELEC ang pagbibilang dahil ayon kay Chairman Abbas, wala pang dumarating na certificates of canvass sa Palacio del Gobernador o COMELEC Central Office sa Maynila mula sa mga pinagdausan ng plebisito. In-open lang namin para continuous yung aming proceeding. So anong pasok, i-canvas namin. Normal yun sa amin na talagang i-open namin today. Tingin ko wala, sa ngayon wala. Walang darating ngayon. Inaasahan naman ng COMELEC na darating anumang oras ang 4 na certificates of canvass mula sa National Plebiscite Board of Canvassers of the ARMM, Provincial Plebiscite Board of Canvassers of Basilan for the inclusion of Isabela City in Bangsamoro Autonomous Region at ang mga certificates of canvass sa Isabela City sa Basilan at Cotabato City. Ito ay dahil tapos na mismo ang canvassing sa lahat ng 374 precincts na pinagdausan ng plebisito. Nilinaw din ni Chairman Abbas na wala namang naging delay sa pagpapadala ng Certificates of Canvass o COC. Posible rin anyang matapos ang canvassing ng mga boto sa plebisito sa loob ng 1 linggo. Depende anya ang pag-usad ng canvassing ng National Board of Canvassers sa dami ng dating ng mga Certificates of Canvass at plebiscite returns sa COMELEC Central Office. Within 1 week. Kasi 4 lang naman yun. Ang tinitingnan na namin yung travel time nung magdadala ng COC. Samantala, 7 Certificates of Canvass o COC pa ang kinakailangang bilangin ng National Board of Canvassers pagkatapos ng pangalawang plebisito sa February 6. Ito ay para sa mga lugar sakop ng Lanao del Norte maliban sa Iligan City, Alyosan, Carmen, Cabacan, Midsayap, Pikit at Pagkayawan sa North Cotabato at ilan pang barangay sa mga core area ng Bangsamoro Region. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang umano'y harassment sa mga guro na nagsilbing plebiscite committee members sa nakaraang botohan para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law. Narito ang balita ni Nel Maribuhok.
Maayos at walang gaanong problema ang pagdaraos ng plebisito sa Cotabato City. Ito ang naging assessment ng Commission on Elections sa nakaraang plebisito kahit na may mga naiulat na pagkaantala ng ilang presinto sa pagsisimula ng botohan. Wala ring nakikitang issue ang COMELEC sa naging presensya ng puwersa ng Moro Islamic Liberation Front sa Cotabato City sa kalagitnaan ng plebisito. Ito ay sa gitna ng mga naiulat na umano'y pananakot o intimidation ng MILF sa ilang mga bumoboto. The presence of MILF individuals, of elements of MILF, was known here in Cotabato City, but they were in civilian clothes, they had no arms, and their presence was matched by an augmentation of the forces of the AFP. Sa kabila nito, iimbestigahan naman ng poll body ang umano'y harassment sa ilang guro dahilan upang umatras sa mga ito bilang plebiscite committee member. Nakatanggap umano sila ng mga pagbabanta dahil dito ang mga pulis ang pumalit sa mga guro. What is worrisome is that someone would take that information and use it to harass teachers who are simply doing their duty. Yun ang nakakabahala. No? But we are looking into it to identify who the person is or persons are behind that move. Natapos naman ang botohan na payapa at walang gaanong naging abala sa botohan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Cotabato City. Inilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng krimen na madalas na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon sa PNP, ito ang dahilan kung bakit pabor ito na ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Tumaas ang bilang ng mga menor de edad na nasasangkot sa krimen noong 2018 kumpara noong 2017. Base sa tala ng Philippine National Police, Children in Conflict with the Law o CICL mula 10,388 noong 2017 ay umakyat ito sa 11,229 noong 2018. Nangunguna sa mga krimen na madalas kasangkutan ng mga menor de edad noong nakaraang taon ay ang physical injury, theft, malicious mischief, illegal drugs at rape. Mahigit kalahati din ang itinaas ng bilang ng mga menor de edad ang nasasangkot sa iligal na droga noong 2018. Mula sa 481 noong 2017, umakyat ito sa 857 noong nakaraang taon. Nanguna dito ang Metro Manila, Central Visayas, Calabarzon, Central Luzon, Cagayan Valley, Ilocos Region, Soc-Sargen, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Western Visayas, Cordillera, Mimaropa, Caraga, Bicol, Eastern Visayas at ARMM. Kaya naman, si PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde pabor na ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal responsibility ng mga menor de edad sa halip na 15 taong gulang. Aniya, tiyak na mababawasan ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga bata kapag naipasa na ang naturang panukalang batas. Natututo din yung mga matatanda na ginagamit yung mga bata dahil alam nila yung mga bata hindi makukulong. So ito ring mga matatanda ang nakikita natin nagtuturo dito sa mga bata na sasabihin din nila na hindi naman kayo makukulong, hindi kayo pwedeng ikulong ng pulis. The most that they can do to you is to turn you over sa DSWD. Sinabi pa nito na bukod sa mga bata, dapat na mas mabigat na parusa din ang ipataw sa mga magulang na mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Dapat may batas din na yan na kung mahuli yung that should be included also. Mas mabigat dapat yung parusa doon sa magulang kung mapatunayan na ginagamit niya yung kanyang anak dito sa hindi maganda, so hindi tama or nagbabiolate o lalong-lalo na sa pagtutulak ng illegal na droga. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Dininig kahapon ng Senado ang sitwasyon at kahandaan ng mga Youth Detention and Rehabilitation Center sa iba't ibang lugar sa bansa kaugnay ng panukalang ibaba ang age of criminal responsibility. Lumalabas sa pagdinig na mahigit 60 lamang ang mga bahay pag-asa sa bansa at karamihan sa mga ito ay walang maayos na pasilidad. Narito ang ulat ni Joan Nano. Sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Justice hinggil sa panukalang pagbababa ng criminal age of responsibility o ang edad na dapat managot sa batas ang isang individual, isa sa mga natalakay ang kalagayan ng mga bahay pag-asa o ng mga youth detention and rehabilitation centers sa bansa.
Sa ilalim ng panukalang batas, ang Bahay Pag-asa ang magsisilbing kulungan ng mga batang sangkot sa krimen at hindi sa mga ordinaryong piitan. Batay sa ulat ng Juvenile Justice and Welfare Council, sa ngayon ay mayroon lamang 63 Bahay Pag-asa sa bansa. 55 sa mga ito ay pinangangasiwaan ng mga lokal na pamahalaan. 3 ang nasa pamamahala ng non-government organizations habang may 5 na hindi pa nagagamit. Ngunit ayon kay Attorney Tricia Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, marami sa mga Bahay Pag-asa ang walang maayos na pasilidad at mas masahol pa niya sa mga regular na kulungan. Isa ito sa mga nakikita nilang problema sakaling maisabatas ang panukalang ibaba ang edad ng mga dapat na managot sa batas. Kawawa po yung mga namomonitor namin sa Bahay Pag-asa. Meron po tayong konting ideal example, Valenzuela City, ang ganda po ng Bahay Pag-asa nila. For the rest, subhuman conditions, they lack the minimum staff requirement, they even lack food for children. Some of the Bahay Pag-asa we saw, mas malala po siya sa kulungan. Wala silang programs, wala silang beds, wala silang cabinets, ang mga bata doon, they're just told to keep quiet the whole day. Kabilang din sa mga ipinunto ng grupo sa pagdinig ay kung kailan nagsisimula ang age of discernment ng mga bata o ang kapasidad na malaman kung tama o mali ang isang bagay. Batay nila sa mga siyentipikong pag-aaral, nagsisimula ang kapasidad ng mga bata na malaman ang kahihinatnan ng bagay na kanilang ginawa sa edad na 14 hanggang 16. Kaya't hindi aniya maaaring itrato ang mga batang nakagawa ng krimen ng kapareho ng mga nasa tamang gulang. The culpability of children should be different from that of the adults because they have immature brains. And based on scientific evidence, usually the brain of a female matures at the age of 22 and male 25. We also found in our studies that within 14 to 16, that's the time that they really start to know the consequences of their action. And but the maturity really completes at the age of 25. May ilang pag-aaral din aniya ang nagsasabi na kadalasang apektado ng impulses ang pagdedesisyon ng mga bata kaya't kadalasan na immature sila kung mag-isip. Subalit hindi naman kumbinsido rito si Senate President Tito Soto III na siyang may akda ng panukalang batas sa mga batayang iprinisinta ng Juvenile Justice and Welfare Council. Hindi po pwede puro theoretical, puro science, puro theoretical yan eh. Hindi actually. Ano gusto nila ngayon? So 22 years old and below, walang criminal responsibility. Let's put our foot on the ground. Sir, parang diba? Ano yung nangyayari sa Pilipinas? Joanano, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Politika ang tinitinang anggulo sa pamamaril kay San Fernando Mayor Lacambini Reluya kahapon. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 7 na tututok sa kaso. Mula sa Cebu, may report si Gladys Tuabe live. Go ahead, Gladys. Yes, maayong udto. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 7 na tututok sa kaso ng pamamaril kay San Fernando Mayor Lacambini Reluya sa Barangay Linaw, Talisay City, Cebu. Ligtas naman ang alkalde at dalawa nitong kasama na kinilalang sina Giovanni Perez at Tolentine Jeffer. Ngunit nasawi ang asawa nitong si San Fernando ABC President Ricardo Reluya Jr. at dalawa pang kasama nito sa sasakyan na sina Alan Bayot at Ricky Monterona. Sa inisyal na investigasyon, sinabing huminto ang sasakyan ng alkalde sa lugar na pinangyarihan ng krimen dahil bababa ang isang staff nito. Nang biglang humarang ang isang puting Innova at pinagbabaril ng mga sakay nito ang sasakyan ni Reluya. Sa ngayon, humihingi na ng kopya ng CCTV video sa lugar ang mga pulis na magiging bahagi ng kanilang investigasyon. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent Debold Sinas, politika ang isa sa mga itinuturong motibo sa pananambang. Bunsod nito, magbibigay naman ng security ang PRO 7 kay Reluya hanggang sa maresolba ang kaso. At yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Maraming salamat sa iyo, Gladys Tuabe, nagulat mula sa Cebu. Nagbabala ang Malacanang sa mga kandidato para sa nalalapit na halala na huminto sa paghasik ng karahasan. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita.
Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Ella. Kinundena ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo ang pinakahuling karahasan na itinuturing na election-related violence. Partikular na ang ginawang pananambang sa alkalde ng San Fernando, Cebu na sila Cambini Reluya, kung saan nasugatan ng mayor at nasawi ang tatlo nitong mga kasamahan. Nagbabalari ng Malacanang sa mga kandidato sa paparating na halalan na itigil ang paghahasik ng karahasan. Aminado ang palasyo na tuwing election period, tumitindi ang political rivalry at tumataas ang mga election-related violence. Kaya nagbabala na ang Malacanang na wakasan na ang ganitong uri ng culture of violence. Inatasan na rin ang pambansang pulisya na tutukan ng mga lugar na itinuturing na election hotspots at ipatupad ng istrikto ang mga batas. Hinigayat din ito ang publiko na maging mapagmatyag at agad na iulat sa mga otoridad ang mga namumuong electoral violence sa hanay ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Isinugod sa ospital kagabi si Mayor Carwin Baldo matapos na mahirapang huminga. Mula sa Kamkrame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo. Nakakumpanya ngayon sa ospital si Carwin Baldo matapos isugod kagabi. Ayon kay CIDG Region 5 Chief Police Senior Superintendent Arnold Argente, alas 11 ng gabi nang isugod sa UST Hospital sa Legazpi City, Baldo dahil nag-hyperventilate o nahirapang huminga sa loob ng kanyang selda. Aniya, malabas na may history ito ng asthma at tumaas din ang kanyang blood pressure. Sinabi pa ng doktor kung kailan ito palalabasin. Ngayong araw sana isa sa ilalim sa inquest proceedings si Baldo matapos maaresto sa kanyang bahay nang makitaan ng mga hindi lisensyadong baril at mga bala. Nauna nang sinabi ni CIDG Director, Police Chief Superintendent Amador Corpus, na kumpahan din mamaya ng kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 or Illegal Possession of Explosives. Siniguro naman ng PNP CIDG sa Bicol na mahigpit ang pagbabantay kay Baldo sa ospital. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. FBI Agents Association President Thomas O'Connor says agents at work are about to miss another payment due to the government shutdown. Marie Peñaranda reports. Thomas O'Connor, the president of the FBI Agents Association, made a plea to end the government shutdown on Tuesday. The failure to fund the FBI undermines essential FBI operations, such as those designated to combat crimes against children, drug and gang crimes, and terrorism. O'Connor also urges the leaders in Washington to reopen the government. The FBI needs to be fully funded so that we can do our jobs, stop terrorist attacks, prevent criminal activity, arrest bad guys. That's what we do. We need to do that to keep this country safe. On Saturday, President Donald Trump proposed ending the government shutdown by fully funding the 1/4 of the U.S. agencies that are affected. In return, he would get $5.7 billion toward building a southwestern border wall that Democrats oppose. Trump also is offering to restore temporary protections for the Dreamer immigrants who were brought illegally into the United States as minors. In 2017, Trump moved to end the Dreamers' protections, triggering a court battle. Democrats promptly rejected Trump's plan as insufficient, saying they would not trade a temporary restoration of the immigrants' protections in return for a permanent border wall that they view as ineffective. Once the government reopens, Democrats said they would negotiate with Trump on further border security ideas. Many federal employees and contractors were turning into unemployment assistance, food banks, and other support as the shutdown entered its second month. Others began seeking new jobs. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Men are accused of planning an attack against a Muslim community in upstate New York. Clarence Shaughnessy reports. Greece
Police Department revealed they made 4 total arrests, which included 3 men and a minor, and were charged in a bomb plot against Muslim community in upstate New York. Investigators said 18-year-old Andrew Kreisel, 19-year-old Vincent Vetramil, and 20-year-old Brian Coloneri targeted the small community of Islamburg in Delaware County. Authorities also charged a 16-year-old in the case. The suspects wanted to go after the community using bombs made from mason jars and duct tape, according to the investigators. With 4 total arrests, we executed several search warrants. Through these search warrants, we recovered 23 firearms and 3 improvised explosive devices. The firearms were found in various homes. The 3 improvised explosive devices were all located at one home, which is the home of the 16-year-old adolescent offender. The 3 suspects are charged with criminal possession of weapon and conspiracy. There's no word yet on the teens' charges or if the men will face more charges. If they had carried out this plot, which every indication is that they were going to, people would have died. I don't know how many and who, but people would have died. So the kid that initially said something to an adult saved people's lives. And the lesson here is that we tell kids this all the time. We say if you see something, say something. You got to report anything suspicious. The lesson is that it works. I mean, this was a nice job by everybody involved. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. Nagbabala ang Philippine National Police at AFP sa Caraga sa mga kakandidato sa rehiyon na huwag magbibigay ng extortion money sa mga rebelding New People's Army. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre, live. Yes, Raymond. Maayong udto, floor sa memorandum o circular na inilabas ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na pinaalalahanan ng lahat ng local officials sa rehiyon maging sa buong bansa, pati na rin ang lahat ng mga kumakandidato na huwag magbigay ng pera sa rebelding New People's Army para sa darating na eleksyon. Floor, ayon kay Brigadier General Franco Nimisio Gacal, ang commander ng 402nd Brigade ng Philippine Army, ang pagbabayad ng sinumang kandidato sa NPA para sa permit to campaign, permit to win ay paglabag sa Republic Act 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Aniya, maaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong at multang 500,000 to 1 million pesos ang lalabag dito. Sila mga propaganda sinasabi marami daw politiko na gustong pumunta. Alam mo, lumang tungtugin na yan eh. Ito yung mga tipong, alam mo na nga na pwede kang madisgrasya, ikaw ba naman isang politiko atin ka pa doon. At sinabi ng Presidente na ang NPA isang terrorist organization. Mahigpit ngayon ang direktiba ng DILG sa mga provincial, city at municipal peace and order councils na papanagutin ang mga local executives sa rehiyon na sumusuporta sa rebelde grupo. Floor, ayon sa Philippine National Police Caraga, ang extortion scheme ng NPA sa mga kandidato ay isang paglabag sa karapatan ng isang individual sa pagboto ng ng nais nitong manalo sa halalan. Dagdag pa ng PNP, pwede umanong madiskwalipika ang sinumang kandidatong mahuling nakikipag-ugnayan sa NPA base sa Omnibus Election Code. Samantala, handa na ang AFP, PNP, DILG, COMELEC at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa 2019 midterm election. Floor, bagamat naging mapayapa ang mga nagdaang eleksyon dito sa Caraga Region, pinapaigting pa rin ng PNP, AFP ang kanilang ginagawang security measures upang maging manatiling ligtas, mapayapa at mas makabuluhan ang 2019 midterm election. At yan mo lang latest, balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Raymond. Dagulat mula sa Butuan City. Naghain ng petisyon kaninang umaga sa Korte Suprema si Senatorial Candidate Attorney Jose Manuel Diokno upang hilingin na ipatigil ang muling pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Mula sa Maynila, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita.
Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagtungo kaninang umaga dito sa Korte Suprema si senatorial candidate Attorney Jose Manuel Shaldiocno upang maghain ng petisyon kontra sa ikatlong martial law extension sa Mindanao. Sa 17 pahay ng petisyon, hinihiling ni Diocno sa Supreme Court na wag nang payagan ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Ito'y dahil umano sa lumalalang mga pag-atake ng militar sa komunidad at mga paaralan ng mga lumad doon. Kwento ni Diocno, marami sa mga katutubong lumad ang pinapalayas at sinusunog umano ang kanilang mga bahay at eskwelahan dahil pinaghihinalaang kuta umano ito ng mga NPA. Mas lumaganap pa rin anya ang mga kaso ng pangdurukot at pagpatay sa mga guro at estudyanteng lumad. Git ng mga petitioner, mas lalo pang lumala ang mga kaso ng karahasan at human rights violations sa komunidad ng mga lumad simula nang ipatupad ang martial law sa Mindanao. Kasama ring naghain ng petisyon ni Attorney Diocno ang ilang guro at estudyanteng Marobo na mismong biktima umano ng mga karahasan sa kamay ng mga pinaghihinalaang militar. Ito na ang ika-4 na petisyon na inihain sa Korte Suprema kontra martial law extension. Nakatakda naman ang oral argument ng Korte Suprema sa susunod na linggo upang talakayin ang mga petisyon laban sa martial law extension. Layo nito na mapag-aralan ng basehan ng mga pagpapalawig pa 1 taon nitong batas militar sa Mindanao. Flor? Maraming salamat sa iyo, Joan. Nagulat mula sa Maynila. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Agrarian Reform na tukuyin ang mga lupain ng pamahalaan na maaaring ipamahagi sa mga magsasaka sa bansa. Isa ito sa nakikitang solusyon ng Pangulo upang mahikayat ang mga miyembro ng New People's Army na magbalik loob sa pamahalaan. Narito ang ulat ni Japhet Cablaida. Sabihin ko sa inyo, sa mga administrator, for what? Why are we hanging to those vacant lands when we can use them to satisfy the fundamental desire of every Filipino, not only agricultural workers, but all to own a land? Ito ang isa sa mga naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang talumpati bilang panauhing pangdangal sa Annual Assembly ng Provincial Union of Leaders Against Illegality sa Lucena City kahapon. Ayon kay Pangulong Duterte, ito ay upang mahikayat ang mga miyembro ng Communist Party o New People's Army na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. Sinabi pa ng Pangulo na dapat natigilan na ng mga rebeldeng grupo ang panununog ng mga sasakyan at pasilidad, gaya ng kanilang ginawa sa Pacific Summit Construction Group Incorporated sa Barangay Maragondon, Real Quezon noong Lunes ng gabi, kung saan sinunog ng NPA ang 3 dump truck, 2 backhoe, 1 generator set, 1 transit mixer, 1 loader at 1 L300 van. Gayon din ang pagbabanta at pananakot sa empleyado ng construction company. Basta na lang patayin kasi hindi magbigay ng taxation, susunugin yung hindi iyo. And for what? For 52 years? At akala ninyo makuha ninyo ang gobyerno? Not in a million years. Hindi nga ninyo mahawakan isang barangay. Nais ng Pangulong Duterte na madaliin ng Department of Agrarian Reform ang pagproproseso na maging agricultural land ang ibang lupa ng pamahalaan. If it takes you 2 years to process a paper in conversion there, you are up to corruption. I told them 1 month. Ano pa naman? Bakit mo patulugin ang papel? Hindi pabalik-balikin mo yung tao. Japhet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province.